Open your Bible on Romans chapter 10. Romans chapter 10. Book of Romans chapter number 10. Babasahin po natin verses 1 to 4. Verses 1 to 4. Romans chapter 10 verses 1 to 4. Diyan na po kayo. Salitan po tayo, verse number 1. The Bible tells us, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sabay-sabay po tayo for, read. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Thank you, Lord, sa opportunity na binigay niyo po muli upang makapangaral po ninyo banal salita. Panginoon, bigyan niyo po sa akin ang mga words fit for the occasion. And I pray, dear Lord, to those people who have not yet realized their need of salvation, at sa kanila, Panginoon, na naghahanap po sa inyo, nawa, Panginoon, ipakita niyo po sa kanila that through the gospel, that you reveal your righteousness in the gospel, at doon niyo po nilagay ang katwiran niyo na kailangan naming paniwalaan in order to be saved. Panginoon, kayo po ang Diyos na nagliligtas. Salamat po sa pagkakataon po na ito. Ikaw po ang gumamit po sa akin. Pakalinisin niyo nga po ang aking puso't isipan sa pangaral po ngayon ng inyong banal salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo ay makakaupo na po. What we find dito po sa Romans chapter number 10 verses 1 to 4 is the heart's desire of the Apostle Paul. May kita po natin dito yung puso po, no, ng Apostle Pablo. But before we continue, just a reminder po, kung meron po mamaya, mga bata po, na mga young people, please, pwede kayong mag-i-initiate na pwede nyo silang gagabayan sa labas in order for the other people to hear and listen, no, silently. Okay? So, in Romans chapter number 10, may kita po natin dito in verse number 1 that the Apostle Paul tells us na ang kanya pong desire and prayer sa Diyos is that Israel might be saved. Isa po sa pinakamahirap na mga tao, one of the hardest people to lead to Christ are those who think they have it all right. Ay yung mga tao na iniisip nila na okay lang sila or hindi nila kailangan maligtas. Those who think they are already saved or doesn't need it. Those who have a track record of church attendance and decent morals. Those who have not committed any heinous crimes nor convicted of any. Ano po? Ang sinasabi ko po, isa sa mga tao na pinakamahirap ma-save ay yung mga tao na iniisip nila na ligtas na sila. Or yung mga tao na iniisip nila na hindi nila kailangang maligtas pa. Even those who have surrendered their lives to God and thinks because of that they are accepted of Him. Dahil naglilingkod na sila sa Diyos o binigay na nila ang kanilang sarili sa Diyos, they think they don't need salvation anymore. Someone might argue, pwede nyo akong tanungin, pwede nyo sabihin, "Preacher, papaano pong mapapahamak ang isang tao kung ang kanilang buong buhay ay nasa simbahan na sila? How could they be lost if they have spent their whole lives already in the church?" Then, ang itatanong ko po sa inyo pabalik, bakit po si Apostle Pablo in verse number 1, ang sinabi niya, ang kanyang desire at ang kanyang panalangin ay ang Israel ay maligtas? Why would the Apostle Paul ask or tell us his heart's desire na ang kanyang desire, maligtas ang bayan ng Israel? Hindi po ba't ang Israel ay pinili na ng Diyos? Hindi po ba't ang Israel ay yun yung, kumbaga, sa idioms, that's the apple of the eye of God. Sila yung chosen nation of God, chosen people of God. And why is that? That the Apostle Paul tells us na ang kanyang desire ay para ang mga taong ito, the bayan ng Israel, ay masave.
Kung ang prayer mo sa isang tao ay masave siya, ibig sabihin hindi siya saved. Tama po. Ibig sabihin ng understanding mo sa tao na yon o sa grupo ng tao na yon, hindi pa sila ligtas kasi pinapanalangin mo pa eh. Gusto mo, sabi ni Apostle Paul, my heart's desire and prayer to God, ano daw po yun? Israel is that they might be saved. So from that, we could say that Israel is not saved. Preacher, parang mali naman yun. Tama? Parang maling pakinggan. Bakit? Parang hindi tama sa aking pandinig. Hindi po ba? Ang Israel mula sa lumang tipan, sila yung pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Bakit? Ito yung panalangin ni Apostle Pablo. At ito po yung gusto ko paliwanag sa inyo ngayong umaga. Amen. That how this chosen people of God na pinili ng Diyos from the Old Testament, now, when the Apostle Paul teaches, ang sabi niya, that they might be saved. That they might be saved. And for application, maybe, this morning, there might be somebody here. Now, we have stayed long time sa religion, sa church. And yet, hindi pa rin pala tayo saved. Because the issue in salvation ay matatagpuan mo sa verses 3 and 4. 4 na beses binanggit yung word righteousness. That's the issue of salvation. Pag naintindihan mo yung righteousness of God, naintindihan mo, nag-submit ka sa righteousness of God, maliligtas ka. But if people will not submit to the righteousness of God, kahit pa they are Israel, they are not saved. Okay? So yun po yung titignan natin ngayong umaga. Now turn to Romans 9. Titignan po muna natin 1 to 5. Romans chapter 9 verses 1 to 5. And I want to give kung sino ba yung bayan ng Israel, anong mga advantages ang meron sila. Bago tayo pumunta, bakit kailangan nila ng kaligtasan? Una, sino muna sila? Sino ba sila? No? Bakit yun yung panalangin ni Apostle Pablo? So, sabi dito, verse number 1, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Kita natin, no? Ganun yung puso ni Apostle Pablo, great heaviness, talaga pong yung diniribdib niya. Yung kalagayan na ito. Bakit po? Verse number 3, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. For the record, mga kapatid, si Apostle Paul ay isang Israelita. Okay po? Nandiyan pa po kayo? He is a Jew. Pero sabi niya in verse number 3, kung pwede lang, kasi hindi naman pwede. Ano? Verse number 3 is a hypothetical, mga kapatid. Kasi once na ang tao ay nakay Kristo na, never ka nang makakaalis doon. Once na ang tao ay sumampalataya na sa ginawa ni Kristo at siya'y naligtas, ang kaligtasan po ay hindi na mawawala. So, the Apostle Paul could just wish. In verse number 3, wish ko lang na ako na lang yung mapahamak, sila yung masave. Ganun yung kanyang puso. Kasi imbes na yung bansang Israel ay mapapahamak, sabi ni Apostle Paul, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren. Ako na lang, kung pwede lang. Pero hindi pwede. Dahil salvation is an individual decision. Hindi pwedeng si Apostle Pablo magdesisyon para sa mga taong ito. Kailangan sila mismo ang makapili sa kanilang sarili at hindi ang ibang tao. My kinsmen according to the flesh. And in verse number 4 and 5, may kita natin dito kung anong matatanggap nila. By the way, I'm speaking on the subject for they being ignorant, or they being ignorant of God's righteousness. They pertaining to the nation of Israel. And to Israel, in verse number 4, may kita natin simula verse number 4 hanggang verse number 5, pertainet. Okay? 8 bagay, mga kapatid. 8 bagay na sa kanila po ay pinagkatiwala ng Diyos o binigay ng Diyos sa Kanya.
Una, to whom pertained the adoption. Tama po ba? Yun yung una. To whom pertained the adoption. Pangalawa, the glory. Pangatlo, sige po, pwedeng audience participation. Ano po? The covenants. Okay, next. The giving of the law, tama? The service of God. And the promises. Whose are the fathers, and of whom concerning the flesh, Christ came. Okay, concerning the flesh. Those 8 things, yung 8 bagay po na ito, ay para sa bayan ng Israel. The adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, the promises, the fathers, and concerning the flesh, Christ came. So kilalanin po natin, tignan natin itong mga pribilehiyo na ipinagkatiwalan ng Diyos sa bayan ng Israel. Then we will go to Romans 10. But before that, ngayon, dito tayo sa number 1. To whom pertaineth the adoption? So, kapag sinabi nating adoption, ang idea natin ng adoption ay sa ating panahon ngayon ay pag-aampon. Tama po ba? Nandiyan po kayo? Okay? So, adoption in our modern usage ay pag-aampon. Ibig sabihin, hindi mo siya anak, pero dahil sa bisa na pag-aampon, itinuring na anak mo by legality. Okay? But in the Bible, the word adoption ay hindi ganun po ang pagkagamit sa salita ng Diyos. Adoption in the Word of God is giving the full benefit doon sa Son. Okay? Giving the full benefit to the Son as the heir. Now, to illustrate this, at para maintindihan natin, turn to Galatians chapter 4, and I will illustrate this truth by this passage, mga kapatid. Galatians chapter 4, verses 1 to 5. May kita natin dito, adoption in the Word of God ay hindi more on relationship, kundi sa posisyon, sa pribilehiyo na meron ang isang tao. Okay? In Galatians chapter 4, verse number 1, the Bible says, "Now I say that the heir," nakita niyo yung term heir? Pag sinabi natin heir, tagapagmana po. Okay? Tagapagmana. "So that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father." Okay? "Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world." So nakuha niyo yung idea, yung bata, kahit siya daw po yung tagapagmana, kung siya ay bata pa, wala siyang pinagkaiba sa isang alipin. Kahit siya pa yung Panginoon ng lahat ng iyon, Lord of all. Okay? Bakit? Bata pa siya, hindi niya pa kaya yung responsibilidad. Nakakasunod po kayo? Ang bata po, though, sabihin natin, ito kasing magantong idea, mga kapatid, sa United Kingdom, meron pa rin pong hari at reyna hanggang ngayon. Nandoon pa rin yung British Crown. Okay? Nagpapatuloy pa din. At sa British Crown, of course, kung sino yung reigning queen or reigning king, yung anak niya, syempre, yun yung next in line. Yun yung susunod. Pero, as long as nandoon pa nakaupo yung king and queen, hindi pa sila yung nagre-reign. Hindi pa yung anak niya yung magre-reign. Pero pag nawala na siya, mapapalitan na siya. No? And isa pang bagay, kung bata pa siya, okay, paano po, preacher, ganito? Namatay agad yung reyna at hari. Namatay. Sanggol pa lang o bata pa lang yung magiging next na hari. Tas namatay na yung magulang niya. So, halimbawa, 7 years old. Paano yung preacher? Di niya naman mapapangunahan yung bansa. Ano mangyari sa bansa? Magkakanda loko-loko yun. Isipin mo, 7 years old, yun yung papaunahin mo sa affairs ng buong bansa.
During that time, kapag ganun po yung nangyayari, merong tumatayo, no? Di ko alam kung term, kung tama ako, co-regent. Okay? Na yung co-regent na yon, siya yung pumapapel during that time sa affairs ng bansa hanggang dumating sa certain age. At kapag itong bata na ito, nasa certain age na siya, ika-crown na siya as king. At siya na yung mag-ahari from that time on. Okay? Sa idea natin mga kapatid, Galatians chapter 4, kung papalikan po natin, ang isang tagapagmana, as long as siya po ay bata pa, child, wala siyang pinagkaiba sa isang alipin, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Kaya sabi ni Paul, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But notice, verse 4 and verse 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So nung fullness of time was come, pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Sino po? Ang Panginoong Jesucristo, verse number 5, to redeem them that were under the law, that we might receive. Tingnan nyo kung ano yung term. Adoption of sons. Adoption of sons. Nakuha nyo? Mga kapatid, when we say adoption, kaya importante maintindihan natin na sa Israel, kabilang itong bagay na to, doon sa Romans chapter 9, kapag ginamit mo yung term na adoption sa Biblia, ito'y tumutukoy na yung ikaw bilang tagapagmana, matatamasa mo na yung mana mo. You will experience or ikaw na mismo, pwede na ngayon pa lang. Kung ano yung mamanahin mo, may kapangyarihan ka na doon. Which is different kung bata ka pa lang. Okay? Kung bata pa lang, wala siyang kapangyarihan kahit siya pa yung magmamana ng bahay. As long as yung magulang niya, hindi pa nawawala. Hindi pa sa kanya yun. Okay? So, adoption, pag sinabi natin na sa Israel kabilang adoption, mga kapatid, sila po ang may karapatan or kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. And what the Bible, ito po hindi sinabi kasi, tingnan mo, John 1:12. Okay? John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, gave He power to become the sons of God. Hindi sinabing child. Nakasunod tayo? Hindi sinabi ng Bible na child or children of God. Bakit? Sons. Mahalaga yun. Dahil ang son, pag sinabi mong son kasi, heir. And heir, kanino? Kay Kristo. So, the nation of Israel, to them pertained the adoption. Okay? Sa kanila po yun kabilang, mga kapatid. Now, pangalawa, glory. Hindi lamang adoption. Hindi lamang adoption yung meron silang claim, but also glory. Exodus 16 verse 10. Exodus chapter 16 verse 10. Dito may kita natin yung physical manifestation of the glory of God. Dahil sa lumang tipan, physical na bumababa yung glory ng Diyos sa lupa. Pero hindi bumababa ang Diyos sa kahit saang lugar lang. Kaya may specific place lang. Exodus chapter 16 verse number 10, the Bible tells us, and it came to pass as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. Okay? Now, wala pa pong tabernacle nito. Pero malapit na. Kaya, after nyan, Exodus chapter 24, dito ma-establish na yon. Exodus chapter 24, okay, verse 16, dito sa wilderness pa rin, parang kaparehas lang sa Exodus 16:10. And the glory of the Lord, sabi dyan, abode upon Mount Sinai. And the cloud covered it 6 days, and the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. And in Exodus chapter 40, verse 34 to 35. Exodus chapter 40, verses 34 to 35.
Now, meron ng tabernacle. Meron ng tent of the congregation. Ang sabi po dito, last chapter ng book of Exodus, then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Kaya nakasunod po tayo. Ang tabernacle, the tabernacle, halos parehas lang naman sila ng temple sa idea at sa parts. Pero mas fix lang po mga kapatid yung temple. But the tabernacle, meron po yung altar, outside court, pero meron din sa loob, holy place. And the most holy place. Diyan sa most holy place, bumababa ang glory ng Panginoon. Walang ibang bansa ang binigyan ng pribilehiyo na mismong ang kalwalatian ng Diyos ay bumaba maliban sa bayan ng Israel. Amen. Hindi binigay yan sa Canaanites, hindi yan binigay sa mga Pinoy. No? Wala pa yatang Pinoy noon. Wala pong binigyan ng kahit na anong bansa pa or lugar ng gantong privilege. That they know that the glory of God ay bababa. Dahil once a year, papasok dyan yung high priest. At magwiwisik siya ng blood to make an atonement for the people. And during that time, kukonsume ng Panginoon yun. But the idea is, tingnan niyo po kanino po yun binigay? To Israel pertaineth the glory. Okay? Hindi lamang adoption mga kapatid, no? Meron silang mana sa Panginoon. Tandaan natin, sabi nga ng Matthew, the meek. Tama ba yun? The meek shall inherit the earth. Merong inheritance ang bansang Israel at ang kanilang portion ay wala ring iba kundi nandito din po sa earth one day. Okay? But hindi lamang yon, kundi to them also pertaineth the glory. Kung nakapanood na kayo ng Superbook, syempre hindi nila kayang ipakita properly kung ano yung nangyari during the Old Testament. But at least you have an idea that when the glory of God ay bababa dito sa tabernacle mga kapatid, meron din pong fear among the people. May takot. Why? Because our God is a holy God. Amen. Our God is a holy God. At hindi iba yung Diyos ng mga Israelita dati at Diyos natin ngayon. It's the same God. It's the God of the Holy Book. And it's the God who is merciful and loving and holy, mga kapatid. So what a privilege. Kung ikaw, isipin mo, kung ikaw ay isang Israelita, napakalaking pribilehiyo. May kita mo talaga sa iyong pisikal na mata na ang glory ng Diyos bababa. Amen. This was a testimony for the nation. Not just that. Hindi lamang adoption and glory, but number 3, to them also, to Israel, pertaineth the covenants. And in the Bible, meron pong iba't ibang mga covenants. But I'll give you ang tawag dito, yung mga major ones. Abrahamic, Mosaic, Davidic, saka New Covenant. Covenant is para siyang kontrata, okay? Between two parties. So pag sinabi natin covenant mga kapatid, kasunduan ito. Merong isang party na nakipagkasundo sa isang party at nag-promise yung both parties to abide in that covenant. At ang Diyos, pumasok siya into covenant with man dahil ang Diyos natin mga kapatid, one thing about Him,
ay He keep His promises. Okay? Ang Diyos natin, sinusunod niya kung ano yung pinangako niya. At nangako siya, mga kapatid, sa mga tao na ito. Kay Abraham, may pinangako siya. Kay Abraham, nangako siya ng ano? Land, nation, blessing, seed, and circumcision. Nangako siya ng lupa. Okay? Kung di kayo naniniwala sa akin, punta kayo ng Genesis 12. Okay? Genesis chapter 12. One to 3. Genesis 12, 1 to 3. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So kay Abraham, mga kapatid, nakipag-usap ang Diyos sa kanya, umalis ka dyan kung nasa saan ka, at idadala kita. Okay? I will make of thee a great nation, and I will bless thee. So yun po yung nangyari, mga kapatid, sa bansang Israel. Okay? Kay Abraham, una, tinawag siya ng Diyos, at nangako sa kanya ang Diyos, pinangakuan siya, na ako bahala sa iyo. I will make of thee a great nation. At yun po, nakita natin in verse number 1, okay? Unto a land that I will show thee. Verse number 2, great nation. Make thy name great. And also, sa ating pag-aaral, malaman natin na the promised seed ay magmumula po, mga kapatid, kay Abraham. At bababa ng bababa ng bababa sa fathers. Mamaya yun, sa number 7. But also, we are given the Mosaic law. At yun doon sa, kay Moses binigay ang law, yung feast, yung sacrifices, yung Sabbath. Sa Davidic covenant, binigay po yung na may king, may kingdom, may throne, and may house. At pinangako that from David will come the king that will sit on the throne forever and ever. At walang iba, lahat yun pinapangako kung sino lang yun. Ang Panginoong Hesukristo. All that points to Christ. And the new covenant, new heart, new spirit, new law. Kailangan nating inote, mga kapatid, that after the rapture, kapag nag-rapture po, kapag tumunog na yung last trump, the prophetic clock will resume and will fulfill all that was prophesied of the coming literal physical kingdom of heaven on earth. Okay? Kapag tayo po kinuha ng Panginoon lahat ng mga nakay Kristo Jesus, the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kapag nangyari po yung pagkakataon na yon, aalisin tayo dito ng Diyos. At yung prophecy, tutuloy ulit. At pag tumuloy po yung prophecy, mga kapatid, pag tumuloy yung prophecy, paparating na tayo doon sa kingdom, sa millennial kingdom. Yun na yung next event sa salita ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, hindi pa po tapos ang Diyos sa Israel. We have not replaced Israel. Kailangan nyo pong maintindihan po yun. Hindi po natin pinalitan ng Israel, mga kapatid. We are not Israel. But we are so blessed because we are in Christ. Magkaiba po yun. Okay? Kaya nga, maintindihan nyo, bakit si Pablo, nagpe-pray siya na masave yung Israel. Dahil Israel, now, ngayon, sa panahon na to, is not in Christ. Kasunod po kayo? Kaya nagpe-pray siya at ang desire niya that they might be saved because they are not in Christ. At salvation, pinaliwanag ko nga po sa inyo last time, salvation today is being in Christ. Kung na kay Kristo ka, ligtas ka. Kung wala ka kay Kristo, hindi ka saved. Amen. It's not a matter of names. Ang kaligtasan po, hindi po sa pangalan yan. Ay, baptist kami, saved kami. Ay, maraming baptist hindi saved. Because they are not in Christ. Amen. Maraming mga ibang relihiyon, di sila saved. Why? Because they have Christ on their names. But they are not in Christ. Na marami, nasa karatula, nakalagay. Christ, Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Possible ba yon na nakapaskil na dyan, nakalagay na dyan, Kristo, pero sa totoo lang, wala sila kay Kristo? Yes.
Doon nga sa may pagkakataon nga na sabi, Panginoon, Panginoon, ang sabi ng Panginoon, I never knew you. I never knew you. Di ba? Pwede yun, mga kaibigan, mga kapatid. It is very possible. Now, binigay ng Panginoon yung adoption, yung glory, yung covenants for Israel. Also, dito, na ano na natin saglit, but the giving of the law as well. The giving of the law. Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy, bakit ba binigay ng Diyos yung law? Bakit pa binigay ng Diyos yung law? Deuteronomy 4, 5 to 8. 5 to 8. Sabi ng Bible, verse 5, Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon Him for? And what nation is there so great, and hath statutes and judgment, so righteous as all this law, which I set before you this day? Binigay ng Diyos yung batas sa bayan ng Israel para ihiwalay siya sa lahat ng mga bansa pa. Para i-set apart yung people of God na ito for Himself, para ipakita that these people, ang Diyos nila, yung tunay na Diyos. Any other nation, ang Diyos nila si Molech, ang Diyos nila si Baal, ang Diyos nila si Remphem, lahat ng mga nakasulat sa Bible na sinasamba na itong mga tao na to, yun yung mga Diyos nila. But the nation of Israel is given a law that is perfect. Actually, yung law, mga kapatid, perfect yung law. Walang mali sa batas. Dahil ang law, nire-reflect nun yung standard ng Diyos. Okay? Ang may mali sa tao, dahil sa kasalanan. Ipasunod mo sa taong makasalanan yung perfect na law, ano mangyayari? Hindi niya masusunod perfectly. Okay? So, the law, may righteousness doon. Kaya lang, ang tao, yun nga lang, may sin in man. So, howbeit, mga kapatid, kung ikaw ay nabubuhay during this time, sa panahon nila Moses, wala kang magagawa, kailangan sumunod ka sa batas. Dahil kapag ikaw ay hindi sumunod sa alintutunin ng batas, lalo na ikaw ay isang Hudyo, pwede kang ma-cut off from among my people. At ang ibig sabihin nun, hindi ka na part ng bansang Israel, hindi ka na part ng church in the wilderness. And that could mean condemnation, mga kapatid, para sa kanila. The law sets the nation of Israel apart from any other nations. It also reflects that they are on the Lord's side. That they are living righteously according to God's standard. It also separates the circumcision from the uncircumcision as the middle wall of partition. Hindi lamang po yun, mga kapatid, panglima, the service of God. The service of God. Bilang piniling bansa ng Diyos, binigyan ng Israel ng mga batas na sundin. In the law contained very specific instructions on feasts and ceremonies. It includes the blood sacrifice of animals and the holy priesthood. Leviticus chapter 7. Leviticus chapter 7 verse 35. Leviticus 7:35 and 1 Chronicles 6. Pwede nyo pong kunin ng sabay. Leviticus chapter 7 muna, tapos pupunta tayo ng 1 Chronicles chapter 6. Okay. Leviticus 7:35, the Bible tells us, this is the portion of the anointing of Aaron and of the anointing of his sons out of the offerings of the Lord made by fire in the day when He presented them to minister unto the Lord in the priest office. Okay?
Tapos sa 1 Chronicles chapter 6 verse 48, 1 Chronicles 6:48, ang sabi dito, their brethren also the Levites were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God. Okay? So, mamaya pa sana to sa number 7, pero ilalagay ko na. We have Abraham. Sino pong anak niya na pinasahan ng promise? Sino pong anak ni Abraham na pinasahan ng promise? Sino po? Isaac. Then, sino pong anak ni Isaac na pinasa sa kanya yung promise? Sino po? Jacob. Okay? Which, siya rin po, pinalitan yung pangalan ni Jacob ng Israel. And from Jacob, ilan yung anak niya na tinuring din na 12 tribes? So, sinabi ko na 12. Okay, 12. 12 po. Okay? 12. Mula dun sa 12 na yan, meron diyang isa na ang tawag sa kanila mga Levites. Ang sabi ng Bible, sa kanila binigay yung service of the tabernacle. Okay? Pero mula naman sa mga Levita, di ba ang Levita, tribo na yan, one tribe na yan, meron diyang grupo ng tao, sila Aaron yon, pamilya ni Aaron, na sa kanila naman binigay yung priesthood. But simply put, kahit Levites pa yan, kahit kila Aaron pa yan, the priesthood, mga kapatid, sa bansang Israel pa rin yun, part yun eh. Okay? Kasi ang ginagawa lang naman ng mga Levita sa kanang mga priest, during that time, kinikater nila kung ano yung pangangailangan ng buong bansa din. Kunyari, may mag-o-offer na sacrifice. Hindi pa pwede, bali, nasa tribe ako ng Judah, nasa tribe ako ng Dan. Hindi pa pwede na ako yung mag-aalay doon, ako mismo. Kailangan, dadaan ka sa mga taong tinalaga ng Diyos. Okay? So, merong mga specific na tao na nilagay ang Diyos. Sabi niya, ito yung mga tao na may gagampanan sila sa gawain ito. So, the service of God, though, specifically, kapag tinuko yung service of God, lalo na sa tabernacle, mga Levita lang yan, saka mga pamilya lang yan ni Aaron, part pa rin po yun ng greater Israel. So, the service of God in the Old Testament, listen, pertains to Israel. Sila po yung naglilingkod sa Diyos. Walang iba. Okay? Hindi pa pwede na, halimbawa, outsider tayo, nakatira tayo dito sa lugar natin, pupunta tayo ng Israel, tapos makikialam ka dun. Ay, pwede ba patry po ako, pasok ako dun sa most holy place? Patay ka dun. Kahit nga yung mga high priest, kailangan may bell yan eh. Sa kanilang paa. Bakit? Para marinig pa kung lumalakad pa. Pag wala na ka nang narinig, hitakin mo na palabas yun. Bakit? Patay na yun. Ganun ka-sacred, ganun ka-holy mga kapatid, yung mga performance na to, mga activities na ito. Okay? So, the services of God, kanino po yun? Sa Israel pa din. Also, the promises. Genesis 3:15. Genesis 3:15. Genesis 3:15. Okay? Sabi po ng Bible ito. Ito po ay yung binigyan na ng curse ng Diyos si Adam, si Eve, saka yung serpent. Okay? Sabi niya sa verse number 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Each shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So sabi ng Panginoon sa serpent, magkakaroon ng seed yung woman na yan at dudurugin niya yung ulo mo. Sino ang matutuwa doon? Okay? Yung isang araw nga sa bahay, kinabahan ako sa kapatid ko, si Jessie. Katok siya. Kuya! Ikaw ba naman, nakahiga ka, tapos, kuya. Oh, ano ba yan? May ahas pala. Doon sa labas namin, may ahas. So
So ako, manap ako ng pwede kong ano bang gagawin ko dito. Sabi, hanap-hanap ako ng ano. Ganito po kahaba. Oh. Ito. Maliit lang naman siya. Ganito lang. Yung ulo niya, ganito lang. So, ganito. Ba? Maintindihan mo, babae talaga, matatakot dun. Sa ipis nga, takot eh. Siyempre may ipis ng ganun eh. Siyempre lumilipad. Diba? Pero yung ahas, ahas talaga. No? So, ganun. Ang tagal, mga siguro 30 minutes naming pinatay yun. Kasi, pre, kinakabahan, bawat galaw nun, nakapaganon ka din. Wait lang. Parang bilis, parang buhay pa to. No? So, pero, para mapatay mo talaga yung ahas, kailangan, durugin mo yung ulo. Wala eh. Yun talaga yung way doon, durugin mo yung ulo nung ahas. So yun, ginawa. Dinurog ko lang yung ulo. Pero akala ko, nadurog ko na yung ulo, nung pagbitaw ko konti, gumalaw pa si JR. Takot siya eh. No? Pero imagine mga kapatid, we are talking about the old serpent, the devil. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, yung woman magkakaroon ng seed na dudurog sa ulo mo. Ano mararamdaman niya? Gagalit siya mga kapatid. And also, di siya papayag. Uunahan niya. Okay? Uunahan niya. So, dahil doon, inunahan niya kasi nanganak si Adan sa si Eva at ang anak ay si Cain at si Abel. Dalawa pa nga lang silang pinangalanan. Pinatay pa ng isa-isa. So, si Cain, pinatay niya si Abel dahil di tinanggap yung offering niya mga gulay. Ang offer ni Abel ay tawag dito, lamb. So, nung nag-offer si Abel, tinanggap, siya hindi. Pero ang idea po dun mga kapatid kasi, pag nag-offer ka sa Diyos, the Lord requires blood. It should be a blood sacrifice. So, nung nag-offer si Abel, accepted. Nung si Cain, hindi. Abay, nainggit siya, nagalit siya. Ay, pinatay niya si Abel. Pero salamat, dahil kay Seth dumaan yung seed. Okay? Doon sa pangatlong anak na pinangalanan ni Adan sa ni Eva. Now, continuing on, sa Genesis 3:15, nakita natin may promise ang Diyos. Na may pinangako siya na dudurog sa ulo ng serpent. Now, in next is Genesis 22. Genesis 22, nagpatuloy yung promise po mga kapatid. Genesis 22 verse 18. Genesis 22 verse 18. Kausap niya naman dito si Abraham. At ang sabi kay Abraham, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Okay, nakita natin. Yung seed na tinutukoy doon sa Genesis 3:15, mga kapatid, napasa na to, maandar na siya. So, mula kay Abraham, Isaac. Now, Genesis chapter 49. Genesis 49:10. Genesis 49:10. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. Abraham, Isaac, Jacob, Israel, 12 tribes. Pangatlong anak, if I'm not mistaken, pangatlo, that will be Judah. And Judah, mula sa kanya, according to Genesis 49 verse 10, sa kanya yung scepter. Okay? Scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh. So, one of the titles din also ng ating Panginoong Jesus, Shiloh. Okay? Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. And we know na si Jesus Christ came from the tribe of Judah. So, kita natin, ganun yung pag-travel or ganun yung pag-proceed ng seed mula sa lumang tipan, mga kapatid. The promised seed is Christ. The promised land is for the nation of Israel. The King, Christ, will on His throne, sit on His throne in Jerusalem. A kingdom will be set up with Israel as a kingdom of priests.
Even the Spirit in Luke 24:49. In Luke 24:49, pinangako din para sa Israel, yung Espiritu na yon na bababa. Okay? Pinangako din yun sa kanila until he be endued with power from the high. Yun yung sinabi sa Luke 24:49. That will allow them also to live out the law perfectly was promised to come unto them. Pinangako po yun eh. Yung New Covenant, ang pinagkaiba kasi yung Old Covenant, yung law, sinusunod ito ng imperfect na mga tao. So may flaw. Pagdating mo sa New Covenant, meron na silang spirit sa kanila na kaya na nilang masunod yung law perfectly. That is in the future. Sa future pa po yun. So, nakita natin, adoption, glory, covenants, giving of the law, service of God, promises. Whose are the fathers? Nakita niyo po, kaya King James Bible tayo. Kasi, tingnan niyo, yung fathers dyan, naka-small letter F. Kasi ang tinutukoy na fathers dyan, hindi yung fathers, hindi yung God the Father, kundi the fathers. Ito yung tinutukoy na Bible pag fathers, the patriarch, Abraham, Isaac, Jacob. Sila po yung fathers. Okay? Dahil sa kanila nagmula yung bansa, sila yung nag-birth, sila yung sa kanila nang galing, kaya po merong bansang Israel, mga kapatid. And ito yung isa, maybe, gusto kong ipunta yung attention nyo sa number 8. And this will be one of the most controversial statement, mga kapatid, kung di mo naiintindihan ng iyong Biblia. And of whom, as concerning the flesh, Christ came. Tatagalugin ko para sa inyo. Pagsalaman daw po, concerning the flesh, si Kristo ay dumating para sa Israel. Preacher, hindi po ba ang sabi ng Bible, Christ came into the world to save sinners? Sabi ni Paul yun eh. Tama? Paano sasabihin din niya? Kasi si Paul din nagsabi ng Romans 9 eh. Tama? Siya rin nagsulat. Bakit niya sasabihin na concerning the flesh, dumating si Kristo para sa kanila lang, to Israel? Bakit niya sasabihin yun? Mga kapatid, consistent lang yun din sa sinasabi ni Jesus Christ, Matthew 15:24. Tignan niyo po, Matthew 15:24. Tignan niyo, si Jesus Christ mismo, sa kanyang earthly ministry, ito po yung kanyang statement. Kaya importanteng mag-aral po tayo ng salita ng Diyos so that hindi tayo malilito kapag may gantong mga bagay po. Mas lalo nating naiintindihan, mauunawaan natin kung papaano ang Diyos, papaano yung kanyang will, papaano yung kanyang ways. Sa Matthew 15:24, tignan niyo po Kung Gentiles ka ng panahon na to, ma-offend ka sa Panginoong Jesus. Bakit? Sabi niya, verse 24, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Hindi ako isinugo, kundi sa kanilang mga nawawalang tupa ng tahanan ng Israel. Okay? So, kanino po isinugo si Kristo? As concerning the flesh, Christ came to Israel. Para sa Israel siya. Okay? Nakasunod po tayo? Because also in the book of John, binigay sa atin, salvation is of the Jews. Ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Tayo dapat maging komportable tayo in knowing that our Savior is first and foremost a Jew. Ang ating tagapagligtas din po, mga kapatid, ay isang Hudyo. Pinanganak siyang Hudyo. Namuhay siya sa ilalim ng batas. Sumunod siya sa lahat ng patutuntunan ng batas. At natagpuang walang sala. Blameless under the law. So Jesus Christ, when He came for the nation of Israel, to the lost sheep of the house of Israel. Yun yung kanyang ministry. Preacher, bakit pinipreach na natin siya ngayon sa lahat ng tao? Bakit tayo ngayon naligtas sa pamamagitan nun? Dahil, mga kapatid, na-reveal na po ang mystery. Kaya po, lahat na ngayon pwedeng maligtas. Kaya po lahat ngayon pinapangaralan na maniwala na kayo sa ginawa ni Kristo Jesus, maniwala na kayo sa Panginoong Jesus dahil nandoon na yung kaligtasan para sa lahat. Pero kung ikaw ay nabubuhay ng panahon na ito, nung si Kristo ay dumating, abay,
Dededmahin ka lang niya. Dahil hindi siya sinugo para sa iyo. But to the lost sheep of the house of Israel. Ha, preacher, bakit ganun? Hindi ba ang Diyos mapagmahal ang Diyos? Ba't hindi para sa lahat, mga kapatid? Una nga, itong problema mo eh. Pumili nga siya ng bansa eh. Ekis nga lahat eh. Tama? Buong mundo, wala. Nasa Israel lang ang salita ng Diyos. Yung oracles of God, remember from Genesis hanggang Revelation, mga Jewish writer ang ginamit ng Diyos. Moses, David, Samuel. Mga Jew yan lahat eh. Bakit? Unto them were committed the oracles of God as well. Pinili talaga sila ng Diyos. At para sa kanila din dumating si Kristo because Jesus Christ is their Messiah. He was to be their king. He was to be the one that is sitting on the throne. Siya yung pinadala para sa kanila. Naiintindihan niyo po? So dahil doon, ito ang tanong. Preacher, obviously mahal ng Diyos ang bansang Israel. Sa lahat ng mga benepisyo na meron dyan, ang tanong, hindi ba sila saved dahil dyan? Di ba? Isipin mo, nasa kanila ng adoption. Nasa kanila ang glory. Nasa kanila yung covenants. Yung mga promises ng Diyos, pwede nilang i-claim sa kanila binigay. Giving of the law, service of God. Ano pang hahanapin mo? Meron silang relasyon sa Diyos habang ang ibang mga bansa without hope and without God in the world. Ibig sabihin, ang ganda na ng posisyon nila, advantageous na yung posisyon nila. Pero bakit kailangan nilang masave? Romans 10. Babalikan tayo sa ating text. Romans 10. Dinaanan lang po natin yon just for you to have a background na hindi nagkulang ang Diyos sa Israel. God fulfilled all their needs. God is always there for them, but they are stiff-necked and hard-headed people. Babasahin ko po ulit ang text. Listen, brethren, my heart's desire and prayer to God is that they might be saved. For I bear them record. Unang problema na meron sila, verse 2. That they have a zeal of God, but not according to knowledge. That's their first problem. Masigasig sila. Meron silang sipag kung tatawagin mo. Meron silang pagkukusa kung tatawagin mo. Na maglingkod sa Panginoon, na gumanap sa mga kagustuhan ng Diyos, pero hindi naayon sa kaalaman. But not according to knowledge. Napakaraming ganyang mga tao sa panahon natin ngayon. Amen? They have the zeal of God. Kahit gaano katirik ang araw, kahit gaano kainit, kahit gaano nakakahiya, kahit gaano sugatan nila yung likod nila, gagawin nila yun. They have the zeal of God, but not according to knowledge. Because they don't understand kung ano nakakapag-please sa Panginoon. Verse 3. For they, being ignorant of God's righteousness. Bakit kailangang masave ng nation of Israel? Dahil ignorant sila sa righteousness of God. Ignorant sila sa righteousness of God. Hebrews chapter 7, mga kapatid. Hebrews chapter 7, verse number 19. Hebrews 7:19. This is an illustration. Hebrews 7:19. Remember, binigay po sa kanila yung law. To them were given the law. Pero, one thing about the law, in Hebrews 7:19, ito yung statement ng writer of Hebrews. Ang sabi dito, for the law, listen, made nothing perfect. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. Mga kapatid, kung ito yung batas at ito ka, ito tayo, ito yung batas. Sabi ng batas, gawin mo to, huwag kang magiging ito, huwag kang gaganto, gawin mo to. Yun, sinasabi niya.
Ikaw, susunod ka sa batas, sa sinasabi ng batas dapat. Ang batas, perfect. Pero hindi kanya kayang gawing katulad niya. Ito siya ang taas niya Ikaw, ito ka sa baba. Tinatry mong abutin. Come short. Come short. Come short. Hindi mo kayang pantayan yung law. Okay? The law is perfect just in good. Pero, the law made nothing perfect. Wala. Sabi ng Bible, Hebrews 7:19, for the law made nothing perfect. Dahil ang law para siyang salamin. Ang salamin, hindi kanya papagandahin. Ipapakita niya lang sa'yo kung anong nasa mukha mo. Sorry pero walang salamin na nagpapaganda. AI yun, AI. Cellphone, AI yun. Pero yung tunay na salamin, mga kapatid, salamin, papakita niya lang sa'yo kung anong itsura mo. Yun lang yung kanyang trabaho. So, nasa sa'yo na kung aayusin mo o hindi. Pero ang salamin, ipapakita niya sa'yo kung sino ka. At yun yung batas, mga kapatid. Ipinapakita ng batas kung sino yung tao. Nire-reveal ng batas. Ito ka, makasalanan ka, masama ka. Pero, sabihin mo, batas, tulungan mo nga ako maging katulad mo. Hindi ko kaya yan. Hanggang pagpuna lang ako. For the law made nothing perfect. Romans 3, isa pa. Romans 3:20. Romans 3:20. Romans chapter 3 verse 20. Hindi lamang ang law made nothing perfect. Pero sabi ng Bible, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. So sa pamamagitan po ng batas, nakikilala mo, malalaman mo ang kasalanan. Malalaman mo na ikaw ay isang makasalanan. Amen. But without faith, in Hebrews 11:6, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ano pong problema ng bansang Israel? Kung babalik na tayo sa Romans 10 sa ating text. Ano problema nila? Bakit kailangan nilang masave? Bakit kailangan nilang maligtas? Hindi ba't nasa sa kanila na lahat ng mga benepisyong ito? Pinagkatiwalaan sila ng Diyos ng mga bagay na ito. They are so privileged. Yet, ang sabi ni Apostle Paul, ang prayer niya, ang desire niya that they might be saved because they are ignorant of God's righteousness. Marami mga tao ngayon nagpupunta sa simbahan linggo-linggo. They are doing their best. They are singing their best. They are dressing their best. But they are not going to heaven. Bakit po? They are ignorant of God's righteousness. They are ignorant of God's righteousness. They don't know what righteousness is. Hindi nila alam kung ang Diyos. Isipin mo ba naman, kung tatanungin mo ang tao, saved na po ba kayo? Siguro. Bakit po siguro? Mabuti naman akong tao. Hindi naman ako gumagawa ng masama sa iba. Kung ganun lang, mga kapatid, kung ganun po yung pamantayan ng Diyos, napakaraming mabubuting tao. Napakaraming mabait na tao. Pero hindi yun yung pamantayan ng Diyos sa kaligtasan. Ang pamantayan ng Diyos sa kaligtasan, righteousness. It's not enough na mabait ka. Dapat matuwid ka. At walang honest na tao ang kayang magsabi that from birth to his death, he is righteous. Only Christ. Only Christ. Walang sino man kayang sabihin sa atin, simula pinanganak ako, hindi na ako nagsisinungaling. Doon pa lang, sinungaling na yun No? So walang sino man, mga kaibigan, mga kapatid, ang kayang magsasabi sa atin. Meron siguro kayang magsinungaling, pero walang kayang magsabi, honestly, na simula pinanganak siya hanggang mamamatay siya, he lived a perfect and sinless life, righteous life. The issue in salvation is righteousness. So kaya ang bansang Israel, hindi kailangan nilang masave dahil ignorant sila sa righteousness of God. Pangalawa, mga kapatid, Romans 10, ano sabi? Hindi lamang ignorant sila. Pangalawa, going about to establish their own righteousness. Hindi lamang ignorante na sila sa righteousness of God,
Mga kapatid, nag-imbento sila sa kanilang sariling pamamaraan. Establish on their own yung righteousness. So, sa own lang yun. Nakita nyo yung nilagay ng Bible dito, own righteousness. Hindi God's righteousness eh. Verse number 3 kasi, ignorante sila sa God's righteousness. So, kung ignorante sila, anong pinagtitiwalaan nila? Hindi God's righteousness, own righteousness. Very possible na ma-deceive ang tao na akala niya tama yung kanyang pinaniwalaan, pero hindi pala, mga kapatid. Romans 9, 31 to 33. Tignan niyo po, taas lang nung verse natin. Hindi na tayo lalayo. But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Bakit daw? Verse 32. Because they sought it not by faith. Remember yung verse sa Hebrews? But without faith, it is impossible to please Him. Alalahanin niyo po ito. From Genesis hanggang sa panahon po natin ngayon, ang issue po sa kaligtasan, mga kapatid, pananampalataya sa Diyos. Okay? Kahit anong panahon, pananampalataya po. Panahon ni Noah, pananampalataya pa rin sa salita ng Diyos yun. Bakit? Sumunod siya. By faith, Noah obeyed. Built an ark. Okay? So, ang issue doon, mga kapatid, pananampalataya sa pinapagawa ng Diyos. Okay? Kung ang pinapagawa ng Diyos, gumawa ka ng arka, halimbawa ngayon, yun pala yung will of God. Sa atin ngayon, gumawa tayo ng arka kasi may paparating ulit na panibagong baha. Ganyan. Worldwide. Hindi dapat sumunod tayo kung yun ang salita ng Diyos eh. Pero kung ang sabi ng Diyos, ang nire-require niya sa ating panahon ay maniwala ka lang. Ang gagawin ng pananampalataya, maniniwala siya. Kasi ang pananampalataya, sinusunod niya lang kung ano yung sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng arka. Sabi ng Diyos, umalis ka dyan sa bansa mo. Sabi ng Diyos, ganto-ganto. Yun mababasa mo sa Hebrews. By faith, by faith, by faith, by faith. Okay? The issue of salvation is faith, and faith is listening and obeying the Word of God. Nakikinig ka lang sa kung anong sinabi ng Diyos, sa kung anong utos ng Diyos, and Israel have that problem. Verse 32, binigyan sila ng batas, pero nabulag sila sa batas. Tinignan nila yung batas, sinunod nila yung batas, pero binaliwala nila yung lawgiver. Anong mas importante, yung batas o yung nagbigay ng batas? Yung nagbigay ng batas, mga kapatid. At ang sinasabi ni Paul, that sought it not by faith, meaning to say, mga kapatid, hindi nila nakita na ang Diyos hindi mo mapiplease nang walang pananampalataya. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. Nakita nila, puro letra lang eh. Nakakasunod po kayo? Nandiyan pa po kayo? Puro letra na lang eh. Puro letra na lang, pero hindi nila nakita yung nagbigay nun. At ito pang problema nila, for they stumbled at that stumbling stone, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Nung dumating si Kristo, natisod pa sila kay Kristo. Imagine, ang Diyos ang nagbigay ng batas. Pinigay ng Diyos ang batas sa tao para maging maayos yung buhay ng tao. Yet, nung dumating na mismo yung Diyos sa laman, sino po yun? Jesus Christ. So na mismo dumating sa lupa. Yung mga taong binigyan niya ng batas, nireject siya. Bakit siya nireject? Kasi di nila maintindihan talaga yung batas because they sought it not by faith. Mga kapatid, ang kailangan po para ma-please ang Diyos in every time is faith. But without faith, it is impossible to please Him. And Israel, mga kapatid, have this problem. That's why they need salvation, because they are going about to establish their own righteousness. At ang pangatlo nilang problema, verse number 3 pa rin, ng chapter 10, have not submitted themselves
unto the righteousness of God. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Romans 3. Malapit na po tayo. Praise the Lord. Romans chapter 3, verse number 21. Ano po ulit ang issue sa kaligtasan? Righteousness of God. Kung ito yung kailangan mo para mapunta ka ng langit, di ba magandang tanong, preacher, paano po makuha yan? Diba? Kung ito yung kailangan mo para maligtas ka, makamit mo ang buhay na walang hanggan, hindi ba't magandang tanong, preacher, paano yun nakukuha? Nababayaran ba yan? No? Basahin natin yung Bible. Verse 21. But now. Napakagandang phrase sa Bible nun. But now. Amen. Pero ngayon, no? The righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Imagine, ang salita po kasi ng Diyos buhay eh. Nandiyan po kayo? Ang libro pong ito, hindi lang to basta letra na nakalagay sa papel. These words are the eternal words and eternal living words of a living God. Therefore, even the law and the prophets, nasa lumang tipan yung law and prophets, ang law and prophets nag-witness, na-witness nila. Parang sinabi mo na napagmasdan nila. Sila mismo. No? Sabi ng Bible, yung righteousness of God na witness ng law and the prophets. Verse 22. Even the righteousness of God. Nandito pa rin po ba tayo sa context na to? Amen. We are still in the context of God's righteousness, tama? Okay, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Tignan nyo yung kasunod. Unto all and upon all them that believe. Ang righteousness of God, ito po yung magandang balita. Ang righteousness of God, niririgalo lang po ng Diyos ito. The righteousness of God is not earned. The righteousness of God ay hindi mo kailangang pagtrabahuan, hindi mo kailangang i-reach, hindi siya parang rank na kailangan mong i-reach, or hindi siya parang sahod na kailangan mong maipon. Mga kapatid, the righteousness of God cannot be earned because the righteousness of God is a gift. Amen. And only God could give it. And God is so good that He wants to give it to everyone. Kaya sabi ng Panginoon, paano ko ba ibibigay ito sa lahat? There's only one way. Dahil kung sa pamamagitan ng batas niya to ibibigay, hindi na yun grace. But if He wants to give it by grace, then it should be without works. Kung biyaya ang pamamaraan ng Diyos, walang ibang pamamaraan kundi kailangan hindi gawa. Romans 4, tignan niyo po, Romans 4. Verse 5. But to him that worketh not. So maliwanag ba sa context na kung ano mang gagawin mo, hindi dapat works. Okay? Hindi dapat works. But to him that worketh not. Pero anong gagawin niya? But believeth on him that justifieth the ungodly. His faith is counted for righteousness. Ibig sabihin, believing according to God's word is not a work. Believing is not a work. Preacher, believing is a verb. At ang verb, action verb. Di ba? Action word. Mga kapatid, ang Diyos ang nagde-define ng terms. And according to God, believing
ay hindi gawa. Dahil wala ka namang in-exert na effort doon eh. Ang believing, mga kapatid, pinaniwalaan mo lang kung ano yung totoo. Anong kulay yan? Iba green daw. Naku po, colorblind kayo ha. Patingin na po kayo. Pula, di ba? Pula. Okay? Red. Binatin. Siguro pink yung iba dyan, tingin dyan. Pero pula to eh. Red. Okay? May ginawa ba kayo? O in-acknowledge nyo lang na pula yan? Gumawa ba kayo? It's not a work, mga kapatid. Believing is not a work. In-acknowledge mo lang yung katotohanan sa salita ng Diyos at pinaniwalaan mo ito. At ang maganda doon, ang sabi ng Biblia, his faith is counted for righteousness. Baliktan ng Romans 3, verse 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Mga kapatid, huwag nating nilalang ang salitang believe. Dahil kahit gaano kasimple yung word na believe, mahirap po sa ibang tao ang maniwala. Dahil napakaraming may ibang paniniwala na for the longest time they believe, papunta na sila ng langit, okay na ang buhay nila, okay na lahat, pero hindi nila alam, they're still lost. Because they have missed the righteousness of God in Christ. Ang kailangan mo ay paniwalaan na yung katwiran ng Diyos, iniririgalo lang ito ng Diyos. It is not something to be earned. It is only to be received by faith. Matatanggap mo lang. And lastly, mga kapatid, Romans 10. So talunan ko na, mga kapatid, ito. Okay na pala. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. And then, sabi ng Romans 10, 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. For a commentary of that, Galatians 1. Galatians 1. Sorry, Galatians 3. Okay. It is Christ and Christ alone. Tingnan niyo po, verse 21. Galatians 3, sabi ng Bible, is the law then against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily, righteousness should have been by the law. But the Scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Listen, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. So merong panahon na hindi pa nare-reveal yung faith. Okay? Yung before faith came, sabi, ibig sabihin, may time na dumating lang itong faith na to na tinutukoy ng Bible. At pagkatapos na dumating ito, hindi na tayo under the law. Verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, nung dumating na yung faith, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. There was a time when people need to follow the law. May panahon na kailangan sumunod ang tao dito. But the Bible tells us na hindi kaya ng law magbigay ng buhay.
Pero during that time, yun yung kailangan mo sundin if you want to live. Pero dumating na si Kristo. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. After that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Nung dumating na pong ating Panginoong Yesus, binayaran niya pong ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, inilibingan sa ikatlong araw na buhay na magmuli. He satisfies the holy demand of God. Anong kailangan ng Diyos? Righteousness. Anong meron ng tao? Kasalanan. Anong wala tayo? Katuwiran. Wala tayong righteousness. So, ano lang ang kayang i-produce ng tao? Own righteousness. Which is, kung ipapantay mo yung own righteousness mo sa righteousness of God, pantay ba? Ang layo, kapatid. Pwedeng lumapit-lapit ka ng konti, pero all have sinned and come short of the glory of God. Wala makakaabot dun eh. Wala. Pero salamat, because this holy God, na ganito kataas yung kanyang demand, ganito ka-holy, kabanal, He came down. Hindi niya binaba yung righteousness niya. Bumaba siya sa lupa, namuhay siya ng perfect. He lived a perfect life. And He was sent to the cross to pay for the sin of the whole world. Pumunta siya doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung kasalanan ng sanlibutan. And on that cross, it is finished. On that cross, He died. But thank God, the proof na nakapagliligtas ang Panginoong Yesus sa pamagitan ng paniniwala lang is that He rose from the dead. Our Savior is not a dead God. Our Savior is not a dead Savior. Our Savior is alive and is seated now on the right hand of the Father. And everyone who will believe, iririgalo niya yung righteousness niya. Ibibigay niya. Ganun lang po kasimple yung kaligtasan. Alam niyo po bakit ganun ka-controversial yung katotohanan ng gospel? Dahil ang dyablo, napaka-successful niya sa paglikha ng napakaraming relihiyon. Napapaniwalain ka sa napakaraming bagay, iba-ibang bagay. Ilalayo ka sa simplicity that is in Christ Jesus. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. And God requires of man just to believe on Him. To believe that Jesus Christ paid for our sins. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan sa aming lahat. Thank you, Lord, for giving us your word. Salamat, Panginoon, for Romans chapter 10, verses 1 to 4. The heart, desire, and prayer of the Apostle Paul ay maligtas ang kanyang bayan, the nation of Israel. And Lord, my prayer and desire also as well is that gamitin niyo po kami, kaming mga ligtas, kami yung nakakaunawa ng truth, na magkaroon din ng gantong puso, Panginoon, ng gantong desire, kagaya ni Apostle Paul, na abutin yung mga tao, Panginoon, na kagaya rin po namin dati, marahil masigasig, marahil matapat na naglilingkod, pero kagaya ng Israelita, nag-i-establish na pala sila ng own righteousness nila. Ignorant sila sa righteousness of God that is obtained, only obtained by believing on Christ. Panginoon, unti-unti po, paliwanag niyo po sa amin, i-clarify niyo pa po sa amin ang mga katotohanan po na ito. And Lord, save more souls. Use our lives for Thy glory. Thank you for Thy righteousness given to everyone that believe. In Christ's name we pray. Amen. And amen.